Samantala, puspusa ng operasyon para maibalik ang supply ng kuryente sa dalawa pang bayan sa Dinagat Island sa lalo't madaling panahon. Kaugnay niyan, may panawagan naman ng isang electric cooperative para sa kaligtasan ng publiko. May ulat si Renel Escuadro ng PIA Caraga. Patuloy ang pagpapalabas ng mga anunsyo ng Dinagat Islands Electric Cooperative o DIELCO hinggil sa kasalukuyang estado ng supply ng kuryente sa iba't ibang bayan ng Dinagat Islands matapos masira ang ilang pangunahing linya dahil sa bagyong Tino. Sa 7 bayan ng probinsya, 5 ang mga barangay na muling na-energized. Nananatiling tuloy-tuloy ang isinasagawang line patrol at restoration works ng DIELCO upang maibalik agad ang serbisyo sa lahat ng lugar. Batay sa ulat kahapon ng umaga, 97.4% na ang bayan ng San Jose ang may kuryente, sinundan ito ng Dinagat na may 91%, Caljanao na may 80%, Libho na nasa 73% at Basilisa na nasa 38.45%. Gayunman, nananatiling walang kuryente ang mga bayan ng Tubahon at Loreto, ang mga lugar na tinuring na pinakaapektado ng bagyong Tino sa hilagang bahagi ng lalawigan. Kasalukuyang tinututukan ng DIELCO ang sitwasyon ng mga bayang ito at mahigpit na nakipag-ugnayan sa National Power Corporation kasama ang mga tauhan ng power barge na Diesel Power Plant 116 upang maibalik ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon. Ang nasabing power barge na matatagpuan sa Barangay Esperanza sa Loreto ay nagbibigay ng tinatayang 1.3 megawatts ng kuryente para sa mga bayan ng Loreto at Tubahon. Nananawagan din ang DIELCO sa mga residente ng Dinagat Islands na maging maingat at agad ipaalam sa kanilang tanggapan kung may naputol na linya o may mga sangang nakadikit sa mga wire ng kuryente upang maiwasan ang anumang aksidente. Mula sa Caraga Region, para sa Integrated State Media, ako si Renel Escuadro ng Philippine Information Agency.